Isa sa haligi ng isang lalaki ang pagiging successful niya sa buhay. Kung curious ka sa ibig sabihin niyan sa isang binatang lalaki, tara, pag-usapan natin. Kailangan mong magpagwapo, magpayaman, maging successful, interesting ka para magkaroon ka ng madaming option sa buhay dahil yan ang haligi ng isang lalaki. Kung medyo matagal ka nang nakakanood ng video dito sa channel ko, madalas kong sinasabi na kailangan ng isang lalaki ang maging successful sa buhay. Kasama na din sa mga binanggit ko yung magpayaman ka, magpagwapo ka, at maging interesting ka. Ang pagiging successful ng isang lalaki ay ang pagkakaroon ng control sa buhay niya na maging masaya at kaya-aya ito para sa kanya. Medyo lumalalim ba? Sige, i-elaborate ko isa-isa. Bilang isang binatang lalaki, madalas ang unang goal natin sa buhay ay magkaroon ng maganda at sexing girlfriend o asawa. Pangalawa sa gusto natin ay yumaman at magkaroon ng maraming pera. Pangatlo lang yung magkaroon ng power o status o yung parang access sa mga bagay-bagay kasama na din yung maging kagalang-galang at nire-respeto tayo. Kung napanood mo na yung pelikula ni Al Pacino na The Godfather, ang karakter niya doon si Tony Montana. Sinabi niya doon yung katagang, first, you need the money. Then, get the power. And then, you get the woman that you want. Yan yung tatlong basehan ng pagiging successful ng isang lalaki. Basically, umpisa pa lang, mahirap nang gawin ang pagpapayaman o pagkakaroon ng maraming pera kasi walang shortcut dyan. Kailangan mong gawin ang lahat ng diskarte at gamitin ng tama ang oras at talino mo para magkaroon ka ng yaman. Maliban na lang kung tumama ka ng kalahating bilyon sa loto. Mas mataas pa yung tamaan ka ng kidlat kesa sa tumama ka sa loto, di ba? Ibang usapan naman kung mayaman na kasi yung mga nasa mid to upper middle class na pamilya, karaniwan na spoiled na sa yaman yung mga anak nilang lalaki. Kasi established na yung yaman, negosyo, properties, at nag-aantay na lang na ibigay yung early pamana ng magulang niya sa kanya. Alam mo yun, gaya ng regalong kotse, negosyo, bahay, at kung ano-ano pang pwedeng maging advantage niya sa buhay. So, yung mga nasa low middle class pababa hanggang dun sa poor of the poorest, ibang diskarte sa buhay ang kailangan nating gawin para maging successful sa pagkakaroon ng yaman o madaming pera. 'Di ba? Sobrang daming balakid at distraction, kasama na rin yung mga challenges na kailangan mong malagpasan para ka lang yumaman. Kaya kung wala kang yaman o pera, meaning wala kang power o kapangyarihan at high value na babae. Okay? So, anong sense ng pinagsasabi ko? Matagal mo nang alam yung mga bagay na yan. Para masabing successful ka na sa buhay, hindi lang kasi pera at pagkakaroon ng yaman ang basihan nito. Alam mo ba, ang pagkakaroon ng peace of mind, simple at masayang buhay na walang problemang mabigat, ay matatawag din nating successful o matagumpay na buhay. Pero syempre, kailangan mo pa rin ng diskarte, oras, talino, at pera para ma-achieve mo yan. Nasabi ko na dati, yung mga taong walang pera ang nagsasabi na yung mayayaman ay hindi masaya sa buhay. Kasi daw, pag mayaman, wala daw time na maging masaya sa pamilya dahil marami daw itong responsibility o kailangan magtrabaho para hindi maubusan ng pera. Which is nakakatawa kahit hindi totoo. Bakit? Sa totoo lang, ang mga mayayaman, sila lang talaga yung masaya ang buhay kasi afford nilang maging masaya at magkaroon ng komportableng buhay. Ganun yun. 'Di ba? Para ma-maintain yung yaman nila, kailangan nilang magtrabaho ng konti, mag-invest o magnegosyo para hindi maubos ang pera nila. Like, ginagamit nila yung pera nila para magtrabaho sa kanila para hindi maubos. So, para magawa nila yon, kailangan nila ng gamitan ng IQ o talino, pati na rin diskarte para hindi maubos yung yaman o pera nila. Bilang isang binata, ang pagiging successful sa buhay ay magsisimula sa pagkakaroon ng tamang kaalaman at pananaw sa buhay. Sa tingin mo ba, lahat ba ng nakatapos ng pag-aaral na kakilala mo ay naging mayaman? Pasimplihin natin, whether na nakatapos ka ng pag-aaral o hindi, basta may skill,
diskarte at tamang pag-iisip o mindset ka, tiyak na magiging mayaman ka at successful kung anumang larangan yung gusto mong gawin sa buhay. Para sa akin, ang pagiging successful ng isang lalaki ay yung makontrol mo ang buhay mo na ikaw lang, yung hindi ka dependent sa ibang tao, walang kumukommander o nagdidikta kung anong gagawin mo at nagagawa mo yung gusto mo. Meaning, ang pagiging independent at self-sufficient mo ang tunay na success story ng isang binatang lalaki. So, kung mapapansin mo, napaka-self-centered o parang narcissistic ang dating ng pagiging successful sa buhay ng isang lalaki. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pagiging independent at self-sufficient mo ang makakatulong para magkaroon ka ng peace of mind, simple at masayang buhay na walang problemang mabigat. Yan yung pagiging successful ng isang lalaki. Sa buhay kasi ng isang binatang lalaki, dapat nagsisimula ito sa kanyang sarili para maging resilient at yung pagdedesisyon niya na maging independent siya. Kaya kung galing ka sa mahirap na pamilya o yung buhay niya talagang mahirap, ano ang uunahin mo? Una, susunod ka ba sa gusto ng magulang mo? Pangalawa, mag-aral ng mabuti at makatapos ng college. Pangatlo, mag-girlfriend ng maganda at sexy. Pangapat, maging independent habang nag-aaral pa o kahit hindi ka pa nakakatapos. Number 5, tumulong sa pamilya after makatapos ng pag-aaral. Ang sagot ko sa 5 na yan ay dapat unahin mo ang maging independent. Gawin mo muna lahat ng paraan ng makakaya mo para maging resilient, independent at self-sufficient ka. Alam mo yung nakatira ka sa sarili mong bahay, yung hindi mo kailangan ng tulong ng magulang mo para magkabaon o makakait. Kasi sa pamumuhay mo mag-isa bilang isang binatang lalaki, diyan mo matututunan kung paano gamitin ng tama o i-manage ang oras mo, pati na rin ang pagiging resilient. Personally, nagawa ko na yung pagiging independent ko after ko mag-aral. Kasi pinagsabay ko yung pag-girlfriend at pag-aaral ng mga bagong skill, kaya ang ending, na-delayed ako ng halos 10 years. Kumbaga, naging late bloomer ako dahil sinabayan ko ng pambababae. Kung mapapansin mo, di ba, kung bakit yung focus ng niche ko o mga topic ko sa mga videos ko tungkol sa buhay binata at pakikipagrelasyon sa babae. Kasi gusto kong i-share yung mga naging kaalaman o experience ko sa buhay. Gaya ng pagiging successful sa buhay kahit hindi ka naman mayaman. Achievable yan. Saka yung tipong masaya at kontento ka sa buhay, yung may peace of mind ka at nakakatulog ka ng mahimbing gabi-gabi, tapos nagagawa mo yung mga gusto mo, marami kang option sa buhay, basta ang importante kung ano ang hilig mong gawin at kung saan ka magaling. Yun ang pag-igihan mo. Mag-focus ka doon. Gamitin mo ang oras mo ng tama para maging skilled o professional ka sa larangan na pinili mong trabaho o kung ano man yun na saan ka magaling. Alam mo ba, kapag masaya ka sa trabaho mo dahil magaling ka rito, para ka lang naglilibang at kumikita pa ng pera. Ganun kasimple lang. Tapos, ang mga magaganda at sexing babae na pwede kang ma-inlove, hindi yan nauubos. Kaya, huwag ka munang papasok sa isang serious and long-term relationship hanggat hindi mo pa kayang buhayin yung magiging asawa mo at yung 2 to 3 na anak mo. Okay lang yung mga short-term relationship para hindi masyadong magastos. Huwag kang makikipag-live-in kasi hindi ka makakatipid o makakaipon. Illusion lang yung makakatipid ka pag nasa iisang bubong kayo ng babae. I-make sure mo lang na dumadalaw-dalaw lang siya sa bahay mo at hindi nag stay ng more than 2 days. Okay? Mas smart o tipid yung parehas kayong may sariling bahay o places ng girlfriend mo para hindi kayo laging magkasama. Huwag na huwag mong papatirahin sa bahay mo. Tandaan mo yan kung ayaw mong madelay ang pagkakaroon mo ng success sa buhay mo. Ang mga babae, luxury sila sa buhay ng isang lalaki. So, kung hindi ka pa self-sufficient, mas dapat na inuuna mo yung sarili mong kaligayahan habang lumalabang ka sa buhay para maging successful. So, kung umabot ka sa video na to at wala kang naiintindihan sa mga naging paliwanag ko, isa lang ang ibig sabihin yan. Para kang NPC, sipol.
Alam mo yon, sila yung mga sarado ang isip at medyo toxic yung mentality. Kaya hanggang ngayon, mahirap pa din ang buhay. Palagi mong tatandaan, walang shortcut sa buhay. Always do the work and be a better man. Lahat ng bagay dito sa mundo natin ay pinaghihirapan at kailangan ng pagsasakripisyo. Dahil yung swerte o luck ay hindi darating sa iyo kung wala kang gagawin para matupad ang pangarap mo sa buhay. Ang pagiging successful sa buhay ng isang lalaki ay parang delayed gratification, meaning kailangan mo munang magsakripisyo, magsumikap at i-resist lahat ng tukso sa buhay ng isang binatang lalaki. At darating ang araw na matutupad mo ang mga pangarap mo na maging successful sa buhay. Simple man ito o engrande. Kung may naging value sa iyo ang video na to, please like and subscribe. At kung kontra o may offer kang ibang solusyon, please comment down below. Muli, ang buhay ng lalaki ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepapits, mga katolits. Peace! Dagdag ko lang na tips para hindi tumira ang girlfriend mo sa bahay mo at makipag-live-in sa'yo. Umupa ka ng extra room o maliit na studio apartment sa ibang lugar at malayo sa original na bahay mo at dapat hindi niya alam. Para palagi kang wala sa bahay mo at pwede kang magdala ng ibang babae doon sa extra bahay mo. Sana nagets mo ang ibig kong sabihin para hindi ka mabuking na babaero ka lang talaga. Next time.